Hello fam, welcome back to another vlog. So it's our 7th day and our last full day dito sa Melbourne and 9:30 na ng umaga ngayon. And for today, chill na lang ang itinerary natin fam kasi last full day na natin. This morning, plano kong pumunta sa De Grave Street. Ito yung sikat na street dito sa Flinders Station na may mga cafes, restaurants, and doon tayo magbe-breakfast ngayon. After nyan, gusto kong pumunta ng Bossier Lane. Nung nakaraan pa natin siya gusto kong puntahan pero hindi pa natin siya napuntahan. Gusto kong mag-take ng photo doon kasi magaganda yung mga street murals doon. After noon, I also plan to go to DFO South Wharf. Ito yung parang mall or outlet store dito sa Melbourne. Dito lang din yan malapit. And Chemist Warehouse. So yun na lang yung mga plano kong puntahan today. Pero tingnan natin kung ano pa yung makakover natin for the day, no? Since last full day na natin, ang bilis nung panahon. Parang nakaraan lang yung nag-check-in tayo dito. And ngayon, last full day na natin. Enjoyin natin ang Melbourne, no? So, medyo makulimlim ngayon. Umulan yata kasi basa ang lupa. But that's okay. So, tara. Baba na tayo. At ako'y nagugutom na. So, sinuot ko lang ulit yung ating North Face na jacket. Hindi na ako nag-heat-tech sa loob kasi makapal naman to. Pero naka-warmer ako sa pants. And yeah, we're good to go. Isasara ko lang to. So, papunta sa De Grave Street. Sakay lang ulit tayo ng tram. Papuntang Flinders. Tapos, lalakarin na lang natin. Okay? Tara fam, baba na tayo. And we're out and about. Ang sarap lang, lamig ngayon. 9 degrees. And ayan na yung tram stop na sasakyan natin. Malapit lang. Gutom na ako. Ayan o, basa yung lupa o. So umulan yata kayo ng madaling araw. Alright, we're here at Flinders Street Station. May musical sila dito, oh. Footloose the Musical. Wow, parang sarap naman manood nito. 80s hit songs. Anyway, halika na. Ayan na ang Flinders Street Station. So, ito na ang De Grave Street. Katapat lang siya ng Flinders Station, no? Lapit lang. Ayan, oh. So, tara. Dito tayo magbe-breakfast. Ngayon, pili na lang tayo dito. Confectionist Bakery. Onigiri. Fieldwork, ang ganda rin, no? A modern Australian micro-roasted. Wow. Parang tahimik pa nung area, no? Anong oras na ba? 9:48. Kasi may pasok ngayon. Belgian waffle, oh. Sarap naman. Gusto ko ng Belgian waffle. Ito na yung parang European style na mga tables and chairs. Ano to? Oakberry. O yan o, may breakfast sila. De Grave's Espresso. May mga croissant, may coffee. O diba? Ang sarap mag-breakfast dito, fam. Andiamo sa kabila. Ito, may breakfast din. So, yeah. Ito ang kahabaan ng De Grave Street. Cocoa Black Chocolate. May mork din pala dito, oh. Ayun. Remember yan yung masarap na chocolate sa Queen Vic Market. Yung mork. Yan natin. Tawid tayo. Ay, ang cute naman ng dog. Ito, madami pa dito, oh. Eliana Lugu. Kebab. Ayan na ang morgue. Ang ganda nung interior nila.
Okay fam, alam ko lang kung saan ako bibili ng breakfast. Sa kanto lang siya nitong street na ito. No? Ang pangalan ay Centro Espresso Cafe. Ayan. Tapos may mga pastries din sila. Can I have a bacon wrap? Yes. And then iced latte. Latte? Just regular milk and no sugar? Yeah. Can you put a little bit of sugar? Sugar? Yeah. Did you want one sugar or half a sugar? Just one. Just one. So ito yung pinili ko. Kasi parang ayoko nung sa mga upuan doon. Kasi ang dami ng tao. At least dito, chill lang tayo. Ang sarap talaga ng iced latte nila. I mean dito sa Melbourne, ang sarap ng latte. Grabe, mamimiss ko yung coffee dito. So I ordered bacon and egg wrap with spinach. Alright, tapos na ako mag-breakfast. Ang sarap! Even yung wrap nila na may egg, may ham, and may spinach with mayonnaise. Ang sarap. It's very light lang sa tiyan. And perfect ka partner ng iced latte. Iced latte nila, panalo din. Ang sarap. Buti na lang, dito tayo nag-breakfast. Maglalakad tayo papuntang Hosier Lane. Malapit lang, paglagpas lang ng St. Paul's Cathedral. Yung eskinita doon. Doon na yun. Sarap fam, try nyo dito sa The Grave Street. The best iced latte. Alright, nandito na tayo fam sa Hosier Lane. Ito ang tagal ko lang gustong puntahan. First day pa lang gusto ko na siyang puntahan. No? Ngayon, happy ako na narating na natin siya. Malapit lang siya dun sa St. Paul's Cathedral. Isang kanto lang ang layo niya mula doon. No? And walking distance lang din mula sa Flinders Street. So itong street na to, sikat ito for their street art. No? Noong 1920s, this used to be a garment district daw dito sa Melbourne. So 1998, na-recognize ito ng City of Melbourne as an official street art gallery. So nakipag-collaborate sila sa mga artists para gumawa ng mga legal murals and art installations dito. And ngayon, ayan, naging sikat na siyang destination dito sa Melbourne. So that's it for our Hosier Lane experience. Ayan lang siya So kung mahilig kayo sa mga graffiti, street arts, ayan, punta kayo dito. Maganda mag-picture and take ng videos. Hulakad tayo. Papunta sa ating next stop. Ito cinema pala to. Ayan o. Ganda no? Ayan o, Acme Cinemas. Papunta doon. Daan naman tayo fam ng Chemist Warehouse. May Chemist Warehouse dito sa Flinders Station. Ito yung perfume section nila. Ang dami nilang perfume. Tapos mga naka-sale din. Ito na yung Jovan. Favorite ni Papang. Ay, for women pala to. Hanapin natin yung for men. Ayan yung mga price. Valentino. May Hermes din pala sila. May YSL din sila. $199. Ang mura din itong Narciso nila EDP, $69 lang. Mura pala yung mga perfumes dito, no? Ang laki din ng cosmetic section nila. Grabe, ang daming pwedeng bilhin, no? Hand and nail, feminine hygiene, men's grooming, even mga body wash. Bili tayo nitong Sustain. Maganda to eh. All-in-one dry relief for eyes.
Ito mga first aid, foot care. Galing no, naka-section naman. Ito marami silang ganito ng mga vitamins, superfoods, sports nutrition. Hello fam! So nakabalik na tayo dito sa hotel. After ng Chemist Warehouse, sumakay lang ulit ako ng tram pabalik dito. And time check, 12:41 na ng tanghali. And alam nyo fam, nagpa-deliver ulit ako ng Buza Chicken. Ang sarap kasi talaga niya. Remember, pinadeliver natin ito nung isang araw. Tapos meron pa tayong rice, yung nabili natin sa Woolworths. Yan siya. Yung sauce ng chicken, nilalagay ko sa rice para magka-flavor yung rice natin. Ang sarap ng Buza Chicken fam. So kung nandito kayo sa Melbourne, try nyo siya. Kasi sobrang juicy nung chicken talaga. Tapos ang sarap nung timpla nila. So ito ay sweet and spicy. Tapos may coleslaw pa. After nito, saka tayo pupunta ng DFO South Wharf. Diyan lang naman siya sa kabila. Kain muna tayo. Hello fam! So 1:30 na ng hapon and ready na tayong umalis. So pupunta tayo ng DFO South Wharf. And yun yung isa sa mga outlet stores na sikat dito sa Melbourne. 14-minute walk lang siya mula dito sa hotel. So lalakarin na lang natin. Tara na! Labas na tayo. Nabusog na tayo. Grabe. Ang sarap nung Buza Chicken. Now, lakad tayo. Kalabas na ako. Iba yung lamig ngayon ha. Ang lakas kasi nung hangin tapos walang araw. Tapos umaambon-ambon din. Kaya mas ramdam yung lamig ngayon. It's 9 degrees pero feels like 5. Ganun kalamig ngayon. Now, grabe, hindi ko mailabas yung kamay ko. Sobrang lamig. Like today is the coldest na. Simula nung dumating tayo dito, nanonood na siya. Lapit na tayo. Yan yung lalakaran natin. O diba, mabilis lang. Ayan ang DFO South Wharf. According to my research, ang meaning daw pala ng DFO ay Direct Factory Outlet. Lamig dito. This is the Yarra River. Ayan. May Ferris wheel din pala dito, oh. Ayan. Pwede rin tayo dumaan pala dun sa kabila. Kasi dyan na yung hotel natin. Lapit lang, di ba? Yun naman ang advantage ng hotel natin. Malapit ka sa Southern Cross Station, malapit ka rin sa DFO South Wharf. Ganda dito, oh. Tingnan nyo. Oh. Excited pala ako. Hindi pa pala ito yung DFO. Melbourne Convention Center pala to. Doon pa sa kabila, DFO. We're here. Daming tao. Timberland. Up to 50% off. Adidas. 30% off. Ang mura nitong Adidas Sando, $29 na lang. From 40. Lumipat ako ngayon ng Nike. Ang daming 30%. Yung iba 40%. Ito, tulad nito, 40% off. Dunk Low Retro. Pati itong blue, 40% off din. $130 fam. Pati yung blue. Pati yung mga nandun, 40% off. Ang dami pala, no? Yung mga shoes nila naka 40 off. Tapos ito mga additional 30% off. Yan, ina-announce nila 40% off lahat ng footwear, 30% off lahat ng apparel. So dito sa baba, puro mga shoes pala. Ang nakita kong pinakamaraming sale is yung Nike. Ayan, magkakatabi naman sila. Ayan yung Nike, Adidas, Asics, New Balance. Tingin pa tayo. Converse, Authentic Factory Outlet. Fila, sale din. May Chemist Warehouse din dito. Tingnan natin dito sa baba, DFO. Oh, marami pa dito sa baba.
Super dry. 60%. 2,479 yung mga graphic tees nila. Osaka. Ayan, marami ring sale ang super dry. Ganda na ito ah. Kulay red. 149 ang mga sweats. Marami pa silang mga winter jackets dito. Kasi di ba malamig pa. Tingnan pa natin sa iba. Replay. Wala masyadong tao ang replay ah. Echo. Ito may cotton on din. Up to 70% off. Yan natin. Malaki din ha. Ang cute ng cotton on dito. Itsurang outlet talaga no. Ito mga t-shirts. $15. $10 so. Ano tong mga $10? Ayan. Maninipis. Pero pwede na ha. Ayan o. Oh, maganda. $10. Ito mga sweaters. $40. Ganda ha. $40. Ito. Kung gusto nyo ng black na knitted sweaters. Bigat oh. $40. Lakad pa tayo, ang haba pa pala dito eh. Ayan oh. Pero may tanong muna ako sa inyo. Ano sa Tagalog ang cash? 1, 2, 3, go! Pera. Ayan, pera international. Bilihan ng mga luggage. Samsonite luggage, naka 40% off. Wow! Pati yung mga American Tourister. From 525, 315 na lang. Uy, ang mura na lang ha, yung 315. Nasa 12,000 pesos na lang. Yung size nito parang medium or large. 315, 12,000 pesos. Ang mura ng Samsonite dito. Yung Delsey nila naka 50 off din. Tignan natin tong trunk luggage ng Delsey. From 849, 424 na lang. Wow, ang mura. Ito, 399.5 from 799. Dito pala maganda bumiling maleta eh. Ang mura. Meron din silang low gel. Take further 10% off on already reduced price. Meron din pala neck pillow o Samsonite. Memory foam pillow. Ayan, naka-sale siya. From 36.29. Tapos meron siyang ganito. So kapag itatago mo na siya, pwede mo siyang ipasok sa bag mo. Ganyan siya. Ano no? Pero ang ganda ng kulay niya, black. Bili tayo. Naalala niyo yung nabili nating maleta sa Japan, sa Hokkaido, yung maliit na maletang ganyan. Ito, Samsonite. Ang mura, $285. Kinumpute ko, wala pang 11,000. Di ba parang mas mataas natin siya nabili sa Japan? Ang mura dito. Di mas mura din yung malalaki nila. Got our neck pillow. Samsonite neck pillow. Memory foam daw siya. Patatry natin to sa flight natin bukas. Now, lakad na ulit tayo. Ayan, may nakita tayong fam dito. Hello po. Hi, fam. Hi, fam din. Hello. Ano pong name nyo? JM. May JM din. Yan, si May, JM and Ara. Nice to meet you. Tsaka yung sila baby. Archie, hi. Hello, Archie. Thank you. Nice to see you. Grabe, pawis na ako. Ayan, hinubad ko lang yung jacket ko. Pero alam nyo, I found a store for me. Kasi mga neutrals ang mga items nila. Tignan nyo. O diba, neutrals lahat. So yan ang mga kulay natin. Ang pangalan ng boutique ay Industry. Diba pasok sa mga damit natin yung mga gantong kulay. O.
Diba? Bili tayo nitong shirt. Ang ganda nito. Nasukat ko na siya. $49. Industry. Tapos meron pa siyang ganito sa likod, oh. Ayan, may tatak pa siyang Industry. Industry Australia. Bili tayo. In fairness, ang ganda ng mga local boutiques dito, ha. Na-impress ako. Tignan nyo, fam, o yung meme ko. Ito yung gamit nating bag na white. Remember nung nagkasakstan tayo, yung gamit kong sling bag na white. Dito galing yun. Binigay sa atin ng isang fam natin sa Sydney. Si Chef Alan. Ayan. Oroton, mga bags. Meron ding Boss dito and Tommy. 50% off. Dito naman ako ngayon sa Tommy kasi yung mga shirts nila 50% off original price. Sa lubong natin kay sis at kay brother-in-law. Tapos kay mamangat papang itong white. Bilang ko rin si Baby Sack ng t-shirt na Tommy. Naka-sale din siya 50% off. Ayan. Kulay red. Para cute. Try naman natin yung green. Ay, ang ganda ng green. Kaso ang hirap bagayan ng kulay. Pero maganda, no? Try natin yung blue. Ganda din. So, tinanong ko sa cashier itong mga cup nila. Naka 50% off din pala, even yung mga men's accessories. So, lahat ng mga cups, 50% off. Ang original price niya ay $50. So, $25 na lang. Sige, bibili ko. Bilang ko rin si Papang at si brother-in-law. Bili ko ng isang green at isang blue. Ayan. So, pili na lang si Papang at si brother-in-law kung ano sa kanilang dalawa. Tapos, sa akin, black. Ayan. O, diba? Sulitin natin ang 50 off. Thank you. Thank you. Okay, tapos na tayo sa Tommy. Lahat 50% off. Wow. Ayan, saya. Nabila natin ang pasalubong ang family. Halika na, diretso na tayo. Ano pa kaya mabibili natin? Sarap mamili dito. Super sale. Tingnan nga natin Victoria's Secret. 60% off ang mga Victoria's Secret items. In fairness, naka-sale din ng Victoria's Secret. $38 siya. If you buy 2, may 1 free. So 38 times 2, 76, no? So 76, tatlong items na siya. So lalabas 930 pesos lang isa. Mura, no? Pumili din ako ng tagtatatlo. Thank you. Bibigay natin sa mga cousins kasi magbe-birthday yun eh. Sina Casby, sina Karen, yung mga may birthday ng July. Alright, done. Saan na tayo next? Oh, may Coach. Tapos dito sa baba, food court na rin. Tara, tingnan natin ang Coach. Galing na akong Coach na hiya ako mag-vlog sa loob. Pero mga 30% off yung mga items nila. Meron pa ditong Michael Kors, Kate Spade, Max Mara, and CK. Tapos na tayo mamili and inabot na tayo ng 4:30 ng hapon dito sa DFO. Ngayon, bili muna tayo ng drinks. Itong store na to, lagi ko sila nakikita dito. Ang pangalan nila ay Boost. So, meron silang mga healthy drinks. Mga different kinds of fruit shakes. Boost. Okay, upo muna tayo dito saglit. Ang sarap nung Boost. Ano siya? Fruits with milk. Banana with milk. Tapos malamig. Ang hirap pag winter, no? Kasi sa labas sobrang lamig. Pag sa loob naman ng mga establishments tulad nitong ganitong mall, ang init sa loob, magpapawisan ka. So tendency, paglabas mo ulit, matutuyuan ka na ng pawis. I'm not complaining though, sinishare ko lang. Masarap pa rin ang winter para sa ating mga Pinoy, di ba? Happy naman ako sa mga purchases ko, di ba? At least nakabili tayo ng mga pasalubong dito sa outlet, tapos puro discounted pa. Puro 50 off, 40 off.
Kaya masarap bumili. Pumuna ako siguro mga 10 minutes. Time check 4:37 na ng hapon. After 10 minutes, lakad na tayo pabalik ng hotel. Kasi kailangan ko na mag-impake at matutulog tayo ng maaga kasi 8 AM ang flight natin bukas. Philippine Airlines ulit, direct flight siya. Yun yung pinili ko para direct na ulit tayo. Wala nang layover. Tapos, sinearch ko yung unang biyahe ng Skybus mula dito sa Southern Cross Station papuntang airport. Alas 4 ng umaga yung unang biyahe. So, yun yung sasakyan natin, yung 4 AM. Para before 5, nasa airport na tayo. So, 3 hours before our flight, nasa Melbourne Airport na tayo. So, kung ganun, kailangan kong gumising ng alas 3 ng madaling araw, di ba? Kaya kailangan makaimpake na ngayon at maaga tayong makapag-rest. Kasi, sasabak tayo ng maaga bukas. Dito naman tayo dumaan sa may kabilang side sa Yarra River. Hinindol ako. Ang bigat. Tingnan nyo pa, ang ganda oh. Yung Ferris wheel dito. Alam nyo fam, sakay na rin tayo ng Ferris wheel. Total, andito na tayo. Ayan o. Para makita natin yung Melbourne from the top. $20 yung pamasahe. Diba? Buti na lang dito tayo dumaan sa side na to. Pakakasakay pa tayo ng Ferris wheel. Ayan yung cabin nila. Remain seated at all times and enjoy the ride. Thank you. Yay! Air condition din pala tong gondola pala, not cabin. Tapos may music din sa loob. Happy. Oh, kanindot ang view. Ang ganda nga. Ayan. Yarra River. Tapos ito sa likod natin. Nagsuswing. Nagsuswing yung gondola. Sa baba, oh. Dito na tayo sa pinakataas. Naalala ko yung sa Luna Park kahapon, parang ganito rin yung kataas. Pero ang diferensya nun, upuan lang yun, nakalock ka lang, tapos open siya. Anyway, may sunset view pala tayo ng Melbourne dito. Oh. Sakto pala yung sakay natin. Ayan oh. Tapos na yung ride. O diba, ang saya sa taas. Makikita mo yung view ng Yarra River. Chill lang. Wala pang 10 minutes so tapos yung ride. Ngayon, balik na tayo ng ating hotel. Yan, tatawid lang tayo dyan. And we're back sa ating hotel room, fam. It's currently 5:30 na ng hapon and yung mga pinamili natin. Kung ano yung mga pinakita ko kayo na yun lang din yung mga binili natin, fam. So ngayon, papahinga muna ako saglit. Tapos, impake natin yung mga gamit bago tayo mag-dinner. Hello, fam. So alas 8 na ng gabi ngayon and naayos ko na ang gamit ko. Kasya naman lahat ng mga gamit ko, pati yung mga pinamili. Isang maleta lang siya. Pero may dala akong ganitong extra bag. Na-order ko lang online. Tapos, na-expand siya. Tapos, pwede mo siyang isuksok sa handle ng maleta. Niready ko lang just in case na kailanganin ko siya tomorrow. But yeah, okay na ako. Yun ang gamit. And ang hindi ko na lang naipapasok is yung mga toiletries. Tapos, ito, susuotin ko naman yan bukas. Binuksan ko na yung neck pillow na binili natin sa DFO. Ayan, gamitin natin to bukas. So yeah, paayos na. Thankful naman ako at nagkasya ang mga gamit ko. And yan, magpapahinga na ako. Kakain na rin ako. And ready na tayo mag-freshen up at magpapahinga na. Dahil gigising tayo mamaya ng 2 AM to 2:30 AM. Kasi kailangan makaalis tayo dito ng 3 to 3:30 para sa 4 AM na biyahe. Makasakay na agad tayo papunta doon sa airport. No? So yeah, continue ko yung vlog tomorrow. Good night! Good morning, fam! So, it's the next day today and 3:20 na ng umaga ngayon and ready na tayo mag-check out. So, nakatulog ako kagabi ng around 10 PM. Tapos, nagising ako ng 2:30. So, we had 4.5 hours of sleep. Sana makatulog tayo sa plane mamaya, no? So, ngayon, ready na tayo mag-check out. Naayos ko yung mga gamit ko. Pinagkasya ko lahat sa maleta ko. As in, siksik-liglig at umaapaw talaga to.
Kasi yung damit ko pa lang and jackets, parang halos mapuno na, diba? Tapos yung mga binili pa tayong pasalubong. But thankfully, nagkasya naman. 30 kilos naman yung baggage allowance natin sa PAL. So ngayon, maglalakad tayo papuntang Southern Cross Station. Sasakay tayo ng Skybus ulit papunta sa Melbourne Airport. Gagamitin natin yung ticket natin kasi remember, nung arrival natin, kumuha na ako ng round trip ticket for the Skybus. Alright? So tara fam, lakad tayo ng Southern Cross Station. Iwan ko na yung susi dito kasi may instruction naman sila na kapag mag-check out ka nang wala pa yung reception nila kasi 8 AM to 8 PM yung reception nila eh. Iwan lang daw yung keycard dito sa table. So yeah, let's go! Labas na tayo. Let's say goodbye to our apartment. Thank you so much, the Canvas Apartment Hotel. Ayan. Had a lovely stay here. So kung pupunta rin kayo ng Melbourne, I highly recommend itong apartment hotel na ito. Super okay, tapos super lapit sa lahat. Pwede nyo itong mabook sa Klook and use my codes na i-display ko sa screen para makakuha kayo ng extra discounts. And we're out and about. Let's say goodbye to Spencer Street. Wow, mamimiss ko ang Melbourne. Bye! Sakto 3:30 AM. Tala na, lalakaran natin. Maganda naman yung daanan dito. Madali lang maghila ng gamit or ng maleta. Sige, lakad muna tayo papunta doon sa station. Tinutulak ko yung maleta ngayon. Kasi pataas siya eh. Ayan. Dito na tayo sa Southern Cross. Ayan na yung station. Doon pa tayo banda. Okay, malapit na tayo. Time check 3:47. Sakto lang tayo, no? Let's say goodbye to Melbourne CBD. Ayan. Naalala ko pa yung pagdating natin dito. Na-amaze talaga ako sa kanya. Tapos, ang happy ng feeling. Hanggang ngayon pauwi tayo, ang saya pa rin sa feeling. Grabe. Love ko na ang Melbourne. Dito na tayo. Ayan o, Skybus. Kapila na ako. Tama-tama, ayun na yung bus. 3:50. Ito yung unang bus na aalis dito. 4 AM. Umalis na yung bus. 4 AM umalis. Let's go to the airport. Hello fam, so nandito na tayo sa Melbourne Airport. So dito tayo sa arrivals, bumaba kasi sumakay tayo ng Skybus, diba? And dito ang baba nun sa arrivals area. So akyat na lang tayo papuntang departures. So tapos na ang ating Melbourne trip fam. I just wanna share na sobrang happy ko dito sa Melbourne trip na to. Hindi ko in-expect na magugustuhan ko yung Melbourne ng ganito kalala. As in, because yung Melbourne number 1, the cafe culture. Sobrang strong ng cafe culture dito, which I really love. And ang sarap ng coffee nila. That's number 1. So pangalawa, Melbourne is an artsy city. Also multicultural siya. Ang daming mga nationalities ang mga naninirahan at nagwo-work dito. Even nagsa-studies, madami din. Kaya pati yung food nila dito ay multicultural. Ang dami mong pwedeng itry na food. Mag-crave ka ng Thai food, nandyan. Vietnamese food, Indian food, and marami pang iba, no? Tapos number 3, sobrang laid back ng vibes dito sa Melbourne. Hindi ko siya in-expect kasi nga feeling ko city, mabilis ang lahat, pero hindi. Kahit na ganito sila ka-progressive, sobrang laid back pa rin nung vibe dito. Kaya hindi ko siya in-expect na sobrang may in love ako sa kanya. Like kung irarank ko ngayon yung mga cities na na-visit ko so far, baka Melbourne yung ilagay ko sa pinaka-top talaga. So, nagustuhan ko talaga yung ating Melbourne experience. And sana makabalik pa tayo dito kasi 1 year naman yung visa natin na multiple entry. So, hopefully makabalik pa tayo sa Melbourne or other parts pa ng Australia. But for now, we have to leave Melbourne. Happy naman ako sa lahat ng mga destinations na napuntahan natin dito. But for sure, marami pang mga destinations ang pwedeng i-visit. So, pagbalik natin, yung ibang destinations naman ang itatry natin dito, no? So, sana
sana naging happy rin kayo dito sa Melbourne vlog natin, fam. And sana naipakita ko sa inyo yung ganda talaga ng Melbourne, no? And hopefully, makabalik tayo dito. So, share nyo na rin sa comment section, fam, kung ano yung favorite part nyo dito sa Melbourne na nakita nyo sa mga vlogs na in-upload natin dito. So, yeah, that's it, fam. Akyat na tayo sa departures area. Let's say goodbye to Melbourne. Gusto ko rin palang i-add na the destination sa pinuntahan natin dito sa Melbourne talaga namang magaganda, even the zoos. Tapos yung mga tao, super nice. Alam mo yung mafe-feel mo na maganda yung quality of life talaga nila. Kasi maganda rin yung pakikitungo nila sa ibang tao dito. Alright, check-in na tayo dito. Walang pila. Okay, we're checking in. Ando na yung maleta natin. Sakto 30 kilos. Baon ko yung coffee na nabili natin sa Coles Bold Brew. Let's go. On behalf of Philippine Airlines, we wish you a safe flight. Antok pa ako. Tulog tayo sa Alright, we're here na sa plane. This one's better than the aircraft na sinakyan natin nung papunta. Ito ay Airbus 330-300. Ayan siya. And ayan, may entertainment system. Tsaka mas maluwag ang legroom nito. Ayan o. Tapos dalawahan lang. Yung nakalaan tatluhan, di ba? Dalawa sa left and right, tapos apat sa gitna. So meron ding pa headphones, blanket, pillow.